Virgo. This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Virgo? Let's see. Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Collective energy ng ating mga Virgo, please. Collective energy ng ating mga Virgo. Kapirahan, kabuhayan, pag-ibig, relasyon, pamilya, mga kaibigan, mga taong nakapaligid. Virgo. This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Virgo, please. Collective energy ng ating mga Virgo. Let's see. Ayan. Ang nag-iisang arcana mystic siren ay kay Angeles 11. Okay? Any messages coming from a different account? Hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammer, Virgo! Trying to avoid conflict? Anong meron? Bakit pinipigilan ang pagiging mandirigma? Meron kang gustong kausapin, nanggigigil ka. Okay? Parang tapos na ang sitwasyon na to, but emotionally attached ka pa rin. Though you're trying to detach yourself from the situation, pero kumbaga hindi pa tapos ang script. Okay? Gusto mo pang ibato yung mga masasakit na salita because sobra-sobra ka pang nasasaktan kung ano man ang nangyari sa sitwasyon na to. Pero sabi mo, fine, be the bigger person. Hindi dapat may away. Do meron kang pinapakiramdaman ng mga chismis sa paligid, okay? Bakit naman dumidikit ka sa mga chismosa, okay? Pareho naman, no? Kumbaga, may balance, may mga tao nakakarinig ka na naiintindihan yung side mo, may mga taong pinagchichismisan ka, pero sabi mo, wala kang pake, okay? Bahala sila sa buhay nila. Basta ikaw, focus ka sa success mo. Basta ikaw maganda, ganun. Marami ka rin minamanifest about kapirahan, kabuhayan. Sabi mo, bakit hindi pa nag-fully manifest ito? Sabi mo, maganda naman ako. Ano pang kulang? Ganun. Pagdating sa kapirahan, kabuhayan, ingat sa scammer, ingat sa nangungutang, ingat sa investment. Parang nagkaroon ka ng investment na feeling mo hindi naging maganda yung outcome. Ingat din sa pautang. Okay? Ang dami ding bayarin, but I feel kung ano man to, kagagawan mo to. Okay? Okay? Add to cart pa more. Marami kang duda, hindi mo alam kung ano talaga yung plano mo, especially sa ending of the year, ano yung plano, pagpasok ng 2026, ano yung mga dapat gawin, same company ba, lilipat ka ba, mag-abroad ka na ba, magninegosyo ka na ba, mag-aaral ka ba ulit, okay? But, something is certain is meron kang gagawing something na productive this 2026. Okay, hindi mo lang, para may pinagpipilian ka, pero i-move forward mo yan. Pero may mga doubts ka with the moon card. Sabi ng feminine sa connection na to, focus siya sa stability, abundance, self-growth, pagpapaganda. This is like mga aesthetic, nag-iipon ka, pinag-iisipan mo, next month na ba yan? Baka gusto mong magpa sa eyebrow, baka magpa-perm, whatever, kung ano mang cosmetic keme dyan, okay? Napapagod ang ating mga feminine pagdating sa pag-ibig. Sabi mo, bakit parang olats? Lagi na lang ang outcome nag-heal ka ng broken heart. Parang maraming dumaan na relationship, potential love connection, pero hindi siya talaga nag-move forward to something na talagang you feel safe and secure as a relationship. No, nahirapan ka na, Lord, asan na ang tamang tao? Saan ko huhukayin yan? Okay? I feel, for most of you, lagi kang nai-involve sa taong emotionally unavailable, not ready for you, third party, or tinagong may jowa-jowaan pala or hindi naman pala ready for you. Okay, sinungaling. Ay, nako. But you're trying to make the best decision para sa'yo right now. Yung discernment mo, yung mga natutunan mo. Sabi mo kung ano man yung mga naging masakit na love connection na pinagdaanan mo in the past. Sabi mo, tama na. Okay na. Okay? So, mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Yung mga pusa sa labas nagbubugbugan. Territorial.
Okay, for harmony, bigyan natin ng rose quartz yung mga pusa na yan. For harmony, okay, and to heal your heart chakra, the pink crystal, Madagascar rose quartz. If you're manifesting abundance and happiness, Brazilian citrine. Protection, and to protect yourself from evil eye, to ground your energy, Madagascar black tourmaline. Okay, lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and blessed by enlightened guides. So, walang pagbabago sa sitwasyon, pagdating sa love, kiss and make up, sorry na, tapos nagsisinungaling ulit, sorry na daw, inuulit naman, sorry naman, pero puro sorry, wala namang kasamang change behavior. And because of that, nalito ang puso mo kung bibigyan mo pa ng another chance ang relationship na to because puro pangako. Okay? Meron ka rin prayers and manifestation. Sabi mo, Lord, pigilan mo ang aking bibig. may isang tao talaga na parang nahihirapan kang intindihin, unawain, nanggigigil ka, gusto mong sabihin lahat ng mga gusto mong sabihin para gumaan lang yung nararamdaman mo. Okay? May isang nag-end na connection dito. You try to disconnect. Atras abante sa connection na to. There's a masculine here. I feel this is like, ito yung person mo. May trust issues dito eh. Nangangako to sa'yo na magbabait na siya, wala siyang ine-entertain na iba. But I feel right now, tinitigilan niya kasi napapagod na rin siya sa away niyo. Pero iba kasi yung nagbabago siya kasi gusto niyang magbago at ayaw na niyang mambabae kesa yung napapagod lang siya sa kasasalita mo kaya pipigilan mo na niya yung sarili niyang mambabae. That's temporary, okay? Pinagdadasal mo, Lord, pigilan mo yung bibig ng ating mga Virgo, especially yung feminine kasi Gina talaga to, okay? Sasabak to sa gera. So, sabi ng ating mga Virgo, may mga considerations ka kung bakit hindi mo naman agad mabitiwan ang relationship na to. For some of you, kasi may Emperor and Empress, so may kasal, engage, magkasama sa bahay, may anak o anuman, okay? May shared properties na. Sobrang nasasaktan ang feminine. Sabi niya, hindi siya makamove forward. May pinaghihinalaan na ating feminine na third party. Isa daw babae na umaasa sa asawa niya ng pera or isang babae sa trabaho. But sabi ni feminine, siya yung queen eh. Parang inisip niya, siya ba yung aatras? Eh siya nga yung legal, di ba? Parang, bakit siya aatras sa jubit? Okay? Sabi naman ng person ng ating mga Virgo, okay, especially sa side ng masculine, steady lang siya. Ano ba daw narareklamo ng feminine? Eh wala naman, hindi ka naman daw iiwanan. Okay? Ganon ang perspective ng masculine. But of course, I understand yung nararamdaman ng feminine na this is not about staying. Kung nag-i-stay ka at meron kang ini-entertain na ibang energies, tas uuwi ka kay Empress, sa wife, masakit yon sa pakiramdam na parang matapos kang maglublob sa putikan, uuwi ka dito. Okay, ito yung hindi magandang katwiran. Sabi ng masculine, mag-i-stay naman siya because sayang naman daw yung pinagsamahan at kung may mga anak, nag-i-stay siya because para sa mga bata. Ayaw niyang maapektuhan ng mga bata, ayaw niya daw mawala ng tatay. But the question is, magandang example ba ang tatay na yan? Okay, marami pa rin nililihim ang lalaki na to, but kapit lang, let's see. Meron ka mga doubts, okay, feminine sa connection na to. Kung maaayos pa ang connection na to, kung magiging long term, maayos ba yung family. You feel like parang napakaraming unacceptable behavior na dito and you're losing passion already sa person mo. Sabi mo, ang dami mo nang tinanggap na unacceptable, but yung pang-chichiks niya parang nahirapan ka talagang tanggapin, no? Na parang kahit kuskusin mo at hilurin mo, hindi mo kaya. So, okay. Until the end of March, I feel someone really is one foot at the door. Na parang isang mali mo na lang, kakaripas na ako palabas. May maleta na, tas nakaganon na yung isang paa sa pinto. Ba't nagdadala pa rin ng confusion sa feminine itong decision na to, okay? Feminine, hingang malalim.
Do not act out of impulse and your emotions. I feel for most of you, may kinoconsider na bata, kaya hindi kayo agad makaalis. Maraming kinoconsider, confusion, wheel of fortune, maybe you're thinking you don't have enough right now or hindi makakabuti sa'yo. Kasi pag lumipat ka, kaya mo ba lahat? Upa, lahat, lahat. Tutulungan ka ba ng masculine na yan if ever umalis ka sa bahay? 'Di ba? Baka 'di ba? Yung pride niya, sabihin niya, umalis ka 'di ba? Buhayin mo sarili mo. Okay? But eto lang naman yung nakikita kong good news para sa ating feminine. Kung right now you feel na parang wala kang laban pagdating sa pera or hindi favorable sa'yo kung aalis ka kaagad, kung magtitiis ka muna while inaayos mo yung kaperahan, kabuhayan mo, marami kang plano para magkaroon ka ng abundance and stability para sa'yo, which is the best thing to do. Okay? Do alam mo hindi madali, may inaayos ka na bata, you're trying to heal, you feel like nagkakrumble ang mental health mo, but pinagpe-pray mo kay God at alam mo, parating na ang harvest time. Okay? And your sunny day. Light at the end of the tunnel. Okay? Alam mo, ang nakikita ko dito, if ever na makuha mo yung success, no, na maging financially independent ka, na kaya mo nang umalis, gagawa ng drama ang masculine na to para hindi ka umalis. Arty-arty? Arty-arty ng masculine na to? Okay. Any more clarification? May paulit-ulit na reconnection, reconciliation, pero hindi ko maramdaman yung sincerity. Sorry na galing ilong. Sorry na walang kasamang change behavior. Sorry na bukas makalawa gagawin ulit yung ikinakagalit ng feminine na third party. Okay? Pag-usapang mabuti to, kaya lang kasi yung stubborn energy ng masculine. Let's see, for now wala akong makitang malinaw. But let's see by hopefully maging better naman yung energy ng bonus reading ha. For now, ang nakikita ko dito, feminine, ituloy mo lang yung plano mo na ayusin yung sarili mo, kabuhayan, kaperahan, for you to make yourself more stable, na may laban, na pag naisip mo na ready ka na to walk away from this connection, meron ka namang ipon at meron kang negosyo para sa'yo. Okay? I'm not saying umalis ka ngayon. Ayusin mo lang yung sarili mo. Self-growth, self-love, mag-aral, business, okay? Kung in 5 years, ang layo, 5 years, no? Oo, in next year, pag hindi pa rin nagbago si masculine, at least nag-focus ka sa trabaho mo, nakaipon ka, and may power ka to walk away from a situation na hindi mo gusto. Now, depende na to. Ikaw makakapagsabi kung yung kaya mo bang pasensya, 3 months, 1 year, 5 years, 10 years, 50 years, ikaw makakapagsabi feminine. Okay? For now, ang nakikita ko dito, very stubborn yung energy ng masculine na walang mali sa kanya at nag-overreact lang si feminine sa lahat. Ibig sabihin, whatever the masculine is doing is someone na normal sa kanya at walang mali doon. Okay? At mahirap na i-correct ang isang tao na ipinipilit niya na yung nakakasakit sa'yo ay hindi naman mali. Okay? You get my point? Pag-isipang mabuti to. Hindi ko gusto ang energy, and hopefully this December mas maganda na yung energy. Okay, Virgo? And that would be the Virgo reading for the month of December. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Virgo!